Kung mensahero ay mula po sa CGOG, Crown and God of Glory po. Siya po si Pastor Ramoncito Balduesa. You can call him Mike for short. Praise God. Glory to God po. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, kamusta po ang bawat isa? Amen. Glory to God po. Pwede na siyang mag-ano. Okay na po. Opo. I-highlights na. O, di ba? Nawala na naman siya. Ayan na. Ayan na. Praise God. Hallelujah. Sige po, pakilagay po sa ating title. Ayan po. Praise God. Truly, God is great. Amen? And God is good. Amen. Although wala yung po mga kasama natin, mga kapatid natin iba due to illness po, but yet, it doesn't stop us from worshiping our Lord our God. Amen? Because He is worthy to be praised, He is worthy to be worshipped, He is worthy to be adored. Kaya nga sa buhay po ng bawat isa sa atin, any circumstances in our lives, kahit anong pa man pinagdadaanan natin, still we choose to worship. Amen? Parang hindi ko sa'yo. Amen. Every time, any circumstances in our lives, amen, we choose to worship. Sabi mo sa katabi mo, choose to worship. Choose to worship. Amen. Praise God po. So, consider dead to sin, but alive to God in Christ. Our message for tonight, for this morning po, 1:35. Amen. Praise God po. Tayo po magsitayo. In Romans 6:11-12 po, sabay-sabay po natin basahin. Ayan. Pag siya'y lumipat, ayan. Amen. 1, 2, 3. Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. Let's bow our head and pray. Lord God, Father, we praise you, we glorify you, magnify you, name mo God. Ama, maraming salamat po, dakilan Diyos, oras na ito, sa buhay po ng bawat isa, Ama. Lord, hallelujah, ganyo po ninais, Panginoon, na kami maparito, Panginoon, ganun din man ang nais namin, Panginoon, ay may bigay ang nararapat at papuri pagsamba para lamang po sa inyo, Panginoon. Lord, narito kami, nagpapakumbaba, nagpapasaliksik, nagnanais, Panginoon, ay kay makaniig sa oras na ito, lalo-lalo na po sa mga salita na dapat mahayag ko, Lord God, sa umagang ito, sa buhay po ng bawat isa. Lord, alam ko, pinagpalaan niyo na po ang inyong salita. At po, Panginoon, ay gagamitin mo, Lord God. Hallelujah. Ito yung papakumbaba sa inyo. Lord, acknowledging that without you, I am nothing, O God. Kaya niyo, O Diyos, na kayo po, Panginoon, na magsalita sa Kanya. Itago niyo lamang po ko sa iba na nalikuran upang kanila, ikaw po ang kanilang marinig, Ama. In the name of Jesus, O Lord. Lord, Holy Spirit, not by might nor by power, but by thy Spirit, let us continue to open our hearts and our minds to your words, O Lord God. Accept it, O God. Hallelujah. Hayaan niyo, Panginoon, na tumanim ito, O Lord God, para sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa, O Lord God. Lord, it is a blessing, it is a rebuke, O Lord God. It is a teacher, reproach, Panginoon, anything, O Lord God, Father, Lord, it is still your words, Panginoon, Lord God. Hayaan niyo, Diyos, na tanggapin namin ito na may pagpakumbabang puso, O God. In the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat po, Ama. Ingatan niyo po ang lugaring ito, Diyos. At patuloy namin tinitiwala sa inyo lahat. Sa pangalan Panginoong Jesus, sa pagpapagabay ng Banal na Espiritu na hindi magpakailanman. Amen. Sige po tayo po magsiupo. Ayan. Consider dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Kanina po, sa mga hindi ko nakabot ng exhortation ng Atilin po, no, it talks about a new man. No? In 1 Corinthians 5:17, sabi niya lagi dyan, di ba? Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. So when you are new creation, there is a transformation. So when you have been justified, di ba nga, kung nakakilala kayo sa Panginoon, you have been justified, no, of what had Christ done in the cross of Calvary. Now we are on the process of sanctification. Amen? Nandito tayo ngayon sa sanctification time. So, nandun po yung bagay na let us consider, no, death to sin
but alive to God in Christ Jesus. In Romans 6:11-12 po sabi dyan, likewise you also reckon, which means, sa Tagalog po, umasa, account, count yourselves to be dead indeed to sin. Amen? But alive to God in Christ Jesus our Lord. So therefore, do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust. Many believers know that they have been saved. Amen? Lahat po tayo ay naligtas at tayo pinaniniwala na nananampalataya na tayo po lahat ay ligtas. Amen? Sino dito hindi naniniwala siya ligtas? Diba? Wala. But, yung struggle natin with sinful habits and temptation, nandoon pa rin mga kapatid. Hindi po siya nawawala. Andiyan pa rin yung struggle ng bawat isa sa atin. Amen? Everyone have his or her own struggle in life. Lalo-lalo na po pagdating sa habits and temptations. So it is for this reason that the Apostle Paul may reason that since believers are united po tayo with the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, they must know, or we must know, who Christ is in our life, and we should live what you should live accordingly, no? Kung sino si Christ sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa buhay po natin ngayon, sino na ang namumuhay? Diba ang Panginoong Jesus na? Wala nang iba. Hindi na si me, hindi si ako, hindi sila. Si me, ako, sila. Kundi ang Panginoong Jesus na ang nabubuhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, si Jesus na yung nabubuhay sa iyo. Amen? So, we should live, we should know and live according who we are in Christ Jesus. Amen? So this message will answer these questions. What fruit must believers reckon, or what must believers resist? Ano ba yung dapat nating asahan as a believer sa katotohanan, at ano ba yung dapat nating tanggihan, i-resist sa buhay po ng mga isa sa atin. Amen? So number 1 po, remember nyo lang po may mga underline po dyan and highlight. Gusto ko po makita nyo po kung ano yung bagay na ito. So in verse 11 po, sabi nyo dyan, dead indeed to sin. So reckon yourself, number 1, reckon yourselves dead to sin. Umasa kayo na sa inyong mga sarili ay patay na kayo sa kasalanan. Minsan kasi binubuhay pa natin yung kasalanan sa buhay natin. Amen? Then that's the struggle that the Christian has always, yung habit at yung temptation. Kasi nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin from Adam until now, kay Adam, kanya na pong inako. But the thing is, yung habit natin, hindi pa nababago. Amen? You are clean. You are cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ, as white as snow, as white as a snow. No? Dati red crimson ang kasalanan natin. But when Christ Jesus died on the cross for His holy blood, hallelujah, yun po yung nagbigay sa atin ng kalinisan sa harapan po ng ating Diyos. But the thing is, the habit and temptation are still there. The lustful desire of flesh. So, sabi niya dyan sa number 1, reckon yourself to dead to sin. Umasa kayo na sa iyong mga sarili, patay na kayo sa kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, dead ka na sa kasalanan. So, Paul was telling to us to account that the old man, no, gusto ko makuha nyo to, no, mga kapatid, the old man, ibig sabihin, the old self, no, as forever dead. Dapat alam na natin na ang luma natin pagkatao ay patay na. Forever dead. Ibig sabihin, pag sinabi forever dead, dead na siya. Patay na ang puso mo, te. Ibig sabihin lang, hindi na po ito dapat nabubuhay.
Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dapat hindi na ito nabubuhay sa iyo, yung old self mo. Why? Because our identification, our ID is with kanino? With Christ Jesus, on what He did on the cross for us. Anong ba ginawa ni Lord sa krus sa Kalbaryo? Namatay siya para sa buhay pa sa atin. Mahal niya po tayo. Yet while we are still sinners, Christ died for us. In Romans 5:8. So, being dead to sin does not mean we do not face. Diba? We do not face temptation and do not struggle. May struggle pa rin po mga kapatid. Umasa tayo dapat sa buhay po umasa sa atin, patay na tayo sa kasalanan. At ang nabubuhay na po sa atin ay ID natin. So, syempre, hindi ka makakapasok ng school pag wala kang ID, di ba? Sa kumpanya ng bawat isa, hindi ka makakapasok pag wala kang ID. Maliban na lang sa amin, kasi wala kang ID. So, we have been identified, and when we been identified as in Christ, no? Nandun po yung bagay na dapat pinag-iingatan na po natin. Amen? Although we have struggles and temptation, we are facing every day, every moment po mga kapatid. We are facing temptation. Aminin man natin hindi. No? We face temptation and we struggle with our simple desire. Kasi ito bumabalik. It's pumapasok doon that sinasabi na maraming pastor o maraming preacher na nasa katawan pa tayo. Amen? But the thing is, sabi ng Panginoon, umasa ang bawat isa na patay ka na sa kasalanan. Amen? So, however, being dead to sin sin is no longer has the authority to control our lives. Alam niyo yung advantage? Tingnan niyo po yung underline. Sin no longer has authority in your life, in our lives. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang karapatan, wala na siyang authority sa buhay o bawat sa atin. Even though we have been tempted, even though we have been struggled because of our simple desire of our body, but yet we are alive in Christ, and what God or Jesus did on the cross for us, we should believe always that we are dead to sin. Amen? So why do we need to reckon ourselves to dead to sin? Bakit nga ba? Bakit kailangan natin umasa na tayo mga sarili natin, patay na sa kasalanan? Because Jesus broke sin's power. Everybody say, Jesus broke sin's power. Jesus broke sin's power. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. That's the power. When He died on the cross, Jesus broke sin's power in our lives. Kumbaga, lahat ng kasalanan natin, inako niya na, isahan lang, inilagay sa krus, for us not to be judged by our God the Father. So, what He did on the cross broke sin's power in our lives. Our old self has been crucified with Christ. Wala na, naipako na yung luma nating pagkatao doon sa krus ng Kalbaryo kasama ng Panginoong Hesus. We are now new creation who belongs to God. Sabi nga kanina, di mo ba? 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Parating na yung bago. 3, how do we? Una, why? Bakit? Now, how do we reckon ourselves to death to sin? Paano nga ba? One thing po mga kapatid, accept God's declaration. Accept God's declaration. Paano natin masabi accept God's declaration? Even when feelings suggest otherwise, diba? The spirit and the body or the flesh, may kanya-kanyang desire yan. Naglalaban yan. Hindi sila bati. Sabi nga lagi ng mga pastors, may Pastor Joe, lagi niya sinasabi, kung ano yung mas pinapakain mo, yun ang mananaig. Amen? Parang ano lang yan, fasting at saka eating. Oh, kung pinapakain mo lagi, katawan mo,
Mananaig yung katawan mo, ayoko na sabihin. So, pag nagpa-fasting ka, kasi gusto maging healthy lifestyle ka, so magiging healthy ka. So, our old self, our new creation, no, which is belong to God, yung old self natin, yun yung napako, at yung muling nabuhay ang Panginoong Hesus-Kristo, yun yung muli natin pagkabuhay sa Panginoong Hesus-Kristo. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, binago ka na. Amen? So, accept God's declaration when it feels suggests otherwise. Kasi ayaw na katawan natin yung ginagawa natin pag mga bagay spiritual. Katulad ngayon po. Diba? Spiritually, yun yung nais ng Panginoon eh. Diba? Na dumalo kayo rito, magpuri ang magsama kayo sa Panginoon. Diba? Ano sinasuggest ng feeling ng katawan? Gusto mo na lang ihiga. Amen? Gusto mo lang ihiga, gusto mo lang magpahinga, kasi maaga pa yung pasok mo, pagod ka sa trabaho, yun na lang gusto mo. Dahil praise God po sa buhay ng Kuya Alden. Amen? May pasok pa mamaya yan. Amen? Pero praise God, kasi alam mo, when your heart, longing to worship God, when your heart longing to His words, longing to fellowship with your brothers and sisters, kaliwali yan. Puyat na yan. Why? Because God will renew your strength. The joy of the Lord is our strength. Amen? So, believe God's words beyond your feeling. Alam niyo yung feeling? Feeling. Feeling kasi, when it comes to heart, the heart is a deceitful organ in our body. Amen? Words of God, if you believe it and do it without hesitation, without feeling. Kasi sometimes feeling deceive you. Pag sinabi ni Lord sa Hebrew 10:25, do not forget the assembling. Huwag kakalimutan ang pagsitipon. Diba ba? But yung feeling mo, sabi nga, diba kanina? Believing God's words po, how do you reckon about yourself dead to sin? You must accept God's declaration. You must believe in His words. Maliban na lang po, hindi tayo babasa ng salita ng Panginoon. Kasi wala naman din tayo panghahawakan, kung hindi naman din po alam ang salita ng Panginoon. Amen? Struggle yan eh. Depend on the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person in the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Huwag niyo i-accept ang Holy Spirit because He is the one in here. He is the one who will help us. He has the power to overcome us in struggle, in temptation. He has the guidance. Pag bumulong na si Holy Spirit, meron ng kibot sa puso natin, pag alam natin, mali ang gagawin na yan. Wisdom. Kung paano ginagawa mga bagay. And help us in prayer. We are groaning. Diba? Nung nakaramin sa we are groaning. Hindi natin alam kung ano yung pananalangin natin, but the Holy Spirit is the one who help us. Amen? So how do we depend on the Holy Spirit? By responding. Sometimes there's still small voice need bubulong sa atin. Or, nandun yung bagay na parang may tao na nagsasabi sa inyo, huwag mong gawin niya kasi mali yan. Responding, we should respond to the Spirit prompting, bubulong, and obeying God's words. We should respond what God is saying to us. Hindi pwede yung nasa gitna lang ng words, yun ay susundin mo kasi mas komportable kang sundin yung ganung words lang. Ayaw mo nung yung dulo. Ayaw mo nung yung umpisa kasi nasasaktan ka. It hurts. Diba? So, by yielding our plans, itinatalaga po natin ang ating mga planuhin sa buhay. Our desire, ano ba ang nais natin? Are we desiring to serve God? Are we desiring to be used by our God? Our planning, ambition,
Ibinibigay ba natin sa Panginoon? Hinahayaan ba natin na si Lord ang mag-control nito? Ibig sabihin na po, yung will natin are being submitted to the will of God. By living daily. Ito mahirap. Living daily. Amen? Why? Sa paggising mo pala sa umaga, hirap na eh. Bakit? Kasi mauuna talaga yung bumaba sa higaan at dumiretso sa hilamos o ano man yan, luto, almusal, no? By living daily in fellowship with God. First thing in the morning pa lang. Huwag muna natin hayaan tumulag yung paa natin. Magliwaliw agad. Kung gusto nyo, no? Sabi niya dyan, by living daily in fellowship with God, ibig sabihin lang po, kung gusto nyo na lumuhod, kung gusto nyo na kausapin si Lord, kausapin nyo na agad, pagbukas pa lang ng mata nyo. Amen? Kahit puyat na puyat ka na, magising mo, kulang na sa tulog, tapos masabi si Lord, di mo na papasok. Diba? By living daily with fellowship with God rather than following the desire of the flesh. Kasi late ka na eh. Late ka na nagising. O gusto mo agad, gawin yung mga bagay dapat na asikasuhin mo yung almusal mo, asikasuhin mo yung mga isusuot mo. Think of it, mga kapatid. First things first, pagbulat pa lang ng mata, fellowship with the Lord. Amen? Fellowship with the Lord through prayers. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, fellowship with the Lord, pagbukas pa lang ng mata. Kapatid, fellowship with the Lord. Pagbukas pa lang ng mata sa umaga. Kasi kalimitan sa karamihan sa atin, hindi na po nagagawa yan. Cellphone na kagad ang hanap. Oo, ano yun? Mag-pray ka muna, kunin mo yung cellphone, buksan mo yung Bible apps mo. Di ba? O, pagka nabasa mo na, meditate ako konti, o, share mo na. Amen? By living daily. Second po, reckon yourselves alive to God in Christ Jesus. So, umasa ka na yung sarili ay buhay sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Reckon yourself to be alive to God in Christ our Lord Jesus. Paul meant that the old man is gone, but the new man lives on. To be alive to God means the true faith in Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sabi nga in-exhort ng Kuya Ati kanina in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, di ba? By grace through faith in Christ alone we have been saved, not by our works or anything. Because of that faith in Christ Jesus, we've been alive sa harapan ng Panginoon. We have entered into a new relationship with God. Dati naman, hindi nyo naman kachokaran si God eh. Amen? Amen. Totoo po yun. Maski ako nun, hindi ko makachokaran si God eh. Mas kachokaran ko pa yung iba. Barkada ko, kaibigan ko, gala rito, gala doon, gawa rito, gawa doon. Di mo ba? But when you meet again God through Christ Jesus, no? You have entered a new relationship with God. New relationship. We are no longer spiritually dead because when we are old man, we are spiritually dead. Wala naman tayong desire eh, para kay God noon eh. Meron ba? Wala naman eh. Yes, nagsisimba tayo. But you have a personal relationship with God? Wala. Basta masabi lang nagsimba. Pero ngayon, di ba, merong personal relationship na kayo kay Lord. Kilala niyo na kung sino si Lord. Amen? Amen. At nagbubukas na kayo ng Bible, o, di ba? Dati di ba kayo bubukas sa Bible eh. Teka, bubukas ba kayo ng Bible? Amen. Dati hindi alam yung mga Bible verse. Di ba? Hindi nyo alam yung mga Bible verse, hindi nyo alam yung mga books. O ilan yung books ng Bible? Di ba? Hindi nga marunong magpasalamat sa umaga. Thank you, Lord. Oh. Amen. So, you have entering a new relationship with God.
Kasi dati, spiritually dead kayo, separated from Him. But through Christ Jesus, you are spiritually alive and able to know, sino? Si God, to love. Si God, to worship. Diba, marunong na kayo mag-worship ngayon? Amen? Dahil pag ganun Ganun lang kayo. Di ba? Porque tumataas na kayo ng kamay. Amen. So, because of Christ Jesus, you serve again God. Why are we alive to God? Because Jesus rose from the dead, conquering sin and death. Jesus rose from the dead, conquering sin and death. Believers share this in His resurrection's life. We shared in His new life. Before salvation, we were spiritually dead, but through Christ Jesus, we have been made spiritually alive. Because of God's give us His Spirit, enabling o binigyan tayo ng kakayanan us to love Him, to obey Him, and grow in His holiness. Now, when you say grow in His holiness, there are certain things that God, steps. That's why we are in the process of sanctification. Hindi natitigil sa isang verse lamang ang pagbabasa natin para tayo maging ganap sa harapan po ng Panginoon. Dapat every day in our lives, kaya sabi niya, Panginoon, di ba in Psalms chapter 1 verse 2, and His law that He meditate day and night. We should meditate His words day and night. Ibig sabihin lang po, sabi nga niya sa Psalms, di ba, that your words, I will hide it in my heart, that I might not sin against you. So it's the Spirit to give us, enable us, to grow in holiness. And the fruit of the Holy Spirit is Siyam. Balik na naman tayo sa Galatians 5:22-23. Ayan. So, ano yung fruit of the Holy Spirit? Love. So, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, we share in His power, not in our own, but what Jesus Christ did on the cross. Amen? So, what are the evidences? Ano nga ba ebidensya that we are alive to God? A desire for God's presence. Amen? When we are worshiping kanina, we are desiring in God's presence. Amen? When we are when we wake up in the morning, we desire God's presence. Amen? His prayer becomes meaningful. Dati, thank you Lord nga lang eh. Diba? Parang inano lang, thank you Lord. Pagbukas na nga. Pero ngayon, your prayer is meaningful na. Humahaba na. Diba? Dati, 5 seconds lang, tapos na agad eh. Diba? 10 seconds. Pero ngayon, pansinin nyo mga kapatid, when you pray it with meaningful, parang nakikipag-usap ka na kay God. Because God is our Father. Diba sabi niya nga, diba? Sa Matthew, chapter 6, 9, na our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Diba? So, His worship becomes a delight. Alam nyo, when it comes to worship, kahit ano pa may nararanasan natin, ano man yung sitwasyon po natin, sabi niya nga, as a deer panted for the water, so our soul longing unto Him. Kaya ano mo yung sitwasyon yan? No, choose to worship. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, choose to worship. So, fellowship with believer becomes important. Amen? Di ba? Sino rito yung nakakaranas ng pagkatapos ng Friday, parang gusto mo na agad Thursday na ulit. Di ba parang nakakamiss? Lalo na pag may sinusubo kayo. Kayo lang. Hindi nakakamiss talaga yung fellowship. Kaya nakakamiss yung mga kapatid na hindi natin nakikita. Amen? Sino yung nakakamiss sa mga kapatid na hindi natin nakakasama na? Sino yung nalulungkot dito? Amen. Di ba nakakalungkot?
Ay, natulog na ako, nalulog. Nakakalungkot kasi hindi nagbabayad. Ay, ito ba yan? Swerte. Nakakalungkot. Ay, wala pala. Ay, bakit po? Kasi nga, Namimiss niya. Kasi ano eh. dati kasama natin sila nagpupuli. Amen. Kasama natin sila sa gawain, but yet ngayon, mas malalaman mo kung ano yung mga nangyari sa buhay nila. Hindi mo naman sila pwede sisihin. Bakit? Kasi in our lives, we have a choices. We have free will. So, a desire for God's words. No other ebidensya that we are alive to God. A desire for God's word. Uhaw sa salita ng Panginoon. The Bible becomes his spiritual nourishment as he seeks God's guidance and trust and truth. O paano nagbabasala tayo pag kailangan natin tulong ni Lord? Tignan niyo ang ebidensya, mga kapatid. Ang ebidensya na tayo buhay sa Diyos ay desire of God's presence. Yung prayer natin nagiging meaningful na. Yung worship natin becomes delight. Yung fellowship natin with believers becomes important. Because we know in Hebrews 10:25, so our desire for God's words, yung ebidensya na sinisik natin yung spiritual nourishment, na hindi lang tayo nagbabasa o nakikinig pagdating ng gawain lang, kundi kinabukasan, magbabasa ulit tayo ng salita ng Panginoon, no? Seeking guidance, seeking God's words, di po ba? Kaya sabi niya sa Matthew 6:33, di po ba? Seek ye first His kingdom and His righteousness, di ba? And all these things shall be added unto you. All the things inside these words will be added into you. When He added into you, yan na po. That with the words, no, will edify you. Magkakaroon ng spiritual nourishment. Hindi man natin nakikita yung spiritual na kalalagayan natin, pero malalaman natin kung payat at mataba ang ating spiritual na kalalagayan. Spiritual na usapin to doon sa aming katawan ha. Dumadami ng gold mo kuya. Spiritual na kalalagayan. Dumadami ng gold mo. Amen? Nagpala. So 3, refuse sin's reign in your mortal body. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. That's why we call it sanctification. Why? Kasi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, we can, through Christ Jesus and His words, we can, or we do not let sin reign in your mortal body in our lives. Paul was telling believers not to allow to see, believers not to allow sin to control their lives. Diba kanina? No, sa old song natin, sin is controlling us. He has the authority in our lives. But sabi dyan, therefore do not let sin reign in your mortal body. As a believers in Christ, we are dead to sin. Diba yung una? Reckon yourself to dead to sin. Second, you are reckon yourself to be alive in God, to God. Sino and 3, teaches us to refuse sin reign in your mortal body. So they should reflect as the old man crucified with Christ and has been given a new bago, new man in Jesus. In Jesus we are truly set free and are offered the opportunity to obey, to please God and honor Him. Sin, yan. Believers not to allow sin to control their lives. Dati, nung wala pa si Kristo sa buhay po ng bawat isa sa atin, eto si kasalanan ay nagahari po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen o no amen? The Christian is the one truly set free. The one who accepted our Lord Jesus Christ as his Lord and Savior, no, already set free.
Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na, kapatid. Ngayon, the man or woman who isn't converted yet is free to sin. Yung mga unbeliever o hindi pala tumatanggap sa Panginoon, they are free to sin. Diba dati naman pag nagmumura tayo, parang wala lang. Ngayon, parang nakakano nang magmura. O, di ba? Nakakatakot na. But they are not free to stop sinning and live righteously. Tuloy-tuloy ang paggawa ng kasalanan. Tuloy-tuloy sa paggawa ng unrighteous things sa buhay po ng mga unbeliever. O hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon nun. Bakit? Because devils hold of the old man or old self. Siya pa'y naghahari sa buhay natin noon. Ang hindi natin kayang gawin noon ay yung tigilan natin na magkasala. Because of our old self. Wala tayong kakayanan. Masarap eh. Tama hindi? Meron pa tayong dalawang puso ko. Tibo ba? Meron pa tayong ganun, di ba? Gina-justify pa natin. Amen? Mangupit ka lang. No? Gina-justify pa natin. Nahulugan lang yung kasunod mong nilalakad, nahulugan na 100. Naku po. Dinampot mo na agad. Sisisi mo pa yung tao, sabi niya, RGA siya eh. Hindi siya nag-iingat eh. Diba? Pero when you have become a Christian, you have stopped sinning. Amen? Because you don't want to have the sin authority as the authority in your life because you are already freed in Christ Jesus what He had done on the cross of Calvary. Kaya pag may nakita ka nahulugan ng pera, tatawagin mo na siya agad, di ba ba? Bubulutin mo na yung 100. Tatawagin mo siya, Brad, nahulog to 50 mo. Sandaan, tapos naging 50. Hindi nila nag-get. Ay, slow. Nabawasan na. Ulitin ko ah. 50-50 na pas. Ha? 50-50 na. Hindi, bibigyan mo ni 100 siyempre. So, you are righteously because of devil's hold on the old man. But the old man is dead now. But there is a new life in Christ Jesus, free from sin. In Jesus. So why do we any Christian never experience that freedom? That's the question. Bakit maraming mga Kristiyano hindi nararanasan ang kalayaan na yan? Bakit? Because of unbelief. Di kayo naniniwala, di kayo na nagtitiwala. Na kaya nyo i-overcome ang sin na yan. Self-reliance. Nandun ka pa rin sa old self mo. Umaasa ka pa rin sa sarili mo. Gina-justify mo pa yung mga bagay na alam mo nang mali sa harapan ng Panginoon. Kinakapirahan mo pa sa harapan ni Lord. Mahal ko eh. Mahal ko eh. Mahal ko eh. Mahal ko eh. Ano yung kapwa ko, mahal ko? Mahal ko eh. Or ignorance. Alam mo, mahirap dito yung ignorance eh. Why? Because when the day you accept Jesus as your Lord and Savior, your journey in knowing Jesus starts. Sino ba rito yung nakilala si Lord tapos wala na, kinabukasan na, wala lang. Amen? Sino rito yung nakakilala na kay Lord pero nung binigyan ng Bible, itinabi na sa gilid yung Bible? Ignorance. Alam mo sabi ni Lord, my people perish because of lack of knowledge. Because lack of His words. Kaya minsan lagi tayo nahuhulog sa patibong na kaaway. Bakit? Hindi kasi natin alam yung salita ni Lord. Kasi hindi tayo nagtitiwala sa salita ni Lord. Kasi nananahan tayo sa sarili natin. Self-reliance. Kaya ko to. Sabi na nga ni Lord di ba?
temptation, nilalayuan, pumunta ka pa sa bar. Tinesting mo ngayon. Pumunta ka pa sa sugalan, tinesting mo kung kaya mo pa magsugal. Ayun, napaupo ka, inabot ka pa magdamag. So they have been legally set free from their slavery to sin. Yet they are unsure of that truth. Dapat alam natin ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, conclusion, di ba? Bilis na. What truth must believers reckon? First, you must reckon yourself dead to sin. Dapat umaasa na tayo at naniniwala tayo na patay na tayo sa kasalanan. Second, we are alive in Christ, in God, through Christ Jesus. And third, you can. Sabi nga niya, diba sa James, diba? Draw near to God, resist the devil, and the devil will flee. So refuse sin reign in your mortal body. Ang temptation, hindi po nilalapitan yan. Tinatakbuhan po yan. Hindi nilalapitan. Tinatakbuhan. Nilalayuan. Kaya sinasabi nila sa kanta, Doksulel. No? Wag. Hindi ka nalalayuan. Lalapitan ka pa niya lalo. Pero as a Christian, tinuturuan tayo ni God on how wisdom, layuan, takbuhan. As Joseph, kailan si Joseph? Hindi asawa ni Mary, ha? Si Joseph, di ba? Joseph. Kakapatid sila, anak ni, ni paring Jacob. Napakaganda ng asawa ni Potiphar. Nagubad sa harapan niya. Ano ginawa niya? Takbo siya. O, di ba? Takbo. Any temptation, takbo. Kaya yun na isang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Amen? We should, no? Believe at umasa at ang buhay na bawat sa atin ay patay na sa kasalanan. The sin has no authority in our lives. That we are being alive in God through Christ Jesus. And we can refuse sin and reign in our mortal body. Amen? Sige po tayo tayo. Hallelujah. Glory to you, Lord God, Father, we praise you, glorify, magnify your name, O God. Ama, maraming salamat po, dakilang Diyos, sa oras ito, sa buhay po ng bawat sa mensahe na nahayag po, O Lord God. Lord, truly, Panginoon, Lord God, Father, we believe, O God, hallelujah, that we are dead to sin, Panginoon. Sin does not have no authority in our lives na, Panginoon. That we are alive in Christ Jesus, hallelujah, to you, O God. And we can, by the strength that you will give to us, O God, through the Holy Spirit, we can resist and refuse temptation in our lives. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nahayag, Panginoon, hayaan niyo, Diyos, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, Lord God, Father, sa aming, Panginoon, Lord God, Father, sa pamuhay namin, yung mga salita, ay yung mga aral, Panginoon, Lord God, Father. Lord, hayaan niyo, Diyos, sa buhay namin makita, Lord God, Father, hallelujah, ang iyong liwanag, hallelujah, na kung saan, Panginoon, ikaw lang, Panginoon, na makita sa buhay namin at hindi kami, Panginoon, Lord God, ikaw lang, maluwalhati at madakila sa buhay po, na bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. I speak blessing, mabang blessing, anointing upon anointing, O Lord God, sa buhay po ng bawat isa. Ano mong pangangailangan, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, higali, O Diyos, na ito yung po yung katagpuin, O God. Ano may struggle, O Lord God, Father, hallelujah, ng buhay ng bawat isa. Lord, ikaw po yung magbigay kaparaanan, Panginoon, Lord God, Father, upang mapagtagumpayan namin ito, Lord God, Father, in the mighty name of Jesus, to your words, O Lord God, in Jesus' name, O Lord. Lord, maraming salamat, Mama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Samahan niyo ako sa ating mga kapatid, samahan niyo po akong pag-pray po natin ng ating pastor. Amen. Hallelujah.
Bilang Ama, maraming salamat ulit, Panginoon God. Amen, Lord. At muli, Panginoon, nakatanggap kami ng iyong pagpapala, Panginoon, na galing sa aming pastor mo, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, that you have anointed him, Panginoon, Lord God. Thank you. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagamit ng ating pastor mo, Panginoon, Lord God, na siyang tawiran ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Salamat po sa pagpapala ng iyong Panginoon, Lord God. At nawa, Panginoon, sa lahat po ng mga salita, Panginoon, na narinig po namin, O Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon God. Nawa, Panginoon, ito po yung aming sa buhay, Panginoon God, mga salitang ito, Panginoon God. Nawa, Panginoon, Lord God, pagpalain mo mga salitang ito, Panginoon God, upang ito po tumino, Panginoon God, sa aming matabang puso at isipan, Panginoon God. And always, Panginoon God, it will remind us, Panginoon God, whenever we are nandun po kami, Panginoon God, sa kalagitnaan ng mga tukso, Panginoon, ng kalagitnaan ng mga sin, Panginoon God, it will remind us, Panginoon God, that we will run on it, Panginoon God, na hindi po mananatili ang mga kasalanan, Lord God, sa aming katawan, Panginoon God. Salamat po, Lord God, sa mga salita po, Panginoon God. At nawa, Panginoon God, pagpalain mo muli po, Panginoon God, ang aming Pastor Mon, maging kanyang family, Lord God, sa Bansang Pilipinas, Panginoon God. Bless them, Panginoon God, hallelujah. At we are praying, Panginoon God, na gamitin mo po, Panginoon God, makikinig, Panginoon God, ang aming Pastor mo, Panginoon God, sa pagsaserve niyo, Lord God, sa throne and God of glory, Panginoon God. Andun, Panginoon God, andun, Panginoon God, ng kahinaan, Lord God, mapasok sa kanya, Lord God. Andun yung disappointment, Panginoon God. But you are, andun ka, Panginoon God, sa kanyang puso, Panginoon God, na siyang nanatili, Lord God. At nanatili, Panginoon, matatag siya, Lord God, na harapin ang lahat, Panginoon God. And we are praying, Panginoon, na lagi mo po siyang bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon God. Diyan nyo rin siya, Panginoon, ng alam po namin, Panginoon God, ang kanyang mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon God. Pagpalain mo, Panginoon God, ang kanyang buhay, Panginoon God. Thank you. Maraming salamat, Lord God, at mga Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ay nandun, Lord God, na tanggap na po namin, Panginoon God. Thank you. Maraming salamat, in the name of Jesus, Panginoon God, by the glory of your Holy Spirit. Amen. 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 Opo na po tayo. Tatawagin ko na po yung sarili ko.